Okay mga kaibigan, quick content muna tayo kasi may mga nagtatanong sa akin at nagpasa nito. Ayan, okay, may mga nagtatanong po, SB, ano ang masasabi mo dito? Okay, sa mga ganyan mga kaibigan, ewan ko kung dapat ko bang isiwala to, pero meron kami mga tinatawag dyan ng mga pectus. Yung iba fingering ang tinatawag. Okay? Ginagawa yan lalo na sa mga ibang sanctioning bodies na nangihingi ng update ng timbang. Okay, pasensya na po, medyo pause ako. Ngayon, may mga nagtatanong bakit itong boksingero na to, si Casimero, ay katapat niya ay poste, mga kaibigan, o pader. Tapos yung timbangan nandyan. Tapos pag ipapakita yung weight, hindi kita yung katawan, paa lang, tapos yung yung timbangan na. Mga kaibigan, yan ang magic word yan. Ito. Yan ang pectus dyan, mga kaibigan. So, kung ikaw nakadikit ka sa poste, nakaganyan ka, tatapa ka, at itatapat na po yung camera dun sa screen ng timbangan, pwede mong i-press yan. I-press mo yung poste, gagaan ka. Okay? Nako! Booking na naman. Kahit po sa weigh-in, may mga nakakalagpas po dyan. Again, actually, basta, alam nyo na yon. Pausalud, alam mo na yan. Okay, yung mga may kortina o may towel, tinatakpan ng towel. Minsan yan, yung taga-hawak ng towel, ginaganyan yan. Ginagamitan ng fingering yan, mga kaibigan. Kaya, huwag po kayong maniniwala kung ang weight, mga kaibigan, ay may wall sa harapan, tapos hindi ipapakita yung pangkalahatan, tapos tututukan lang yung numero. Hindi po ganun yun. 'Di ba? Better ask any fighter na nagpapakita ng weight niya na gawin ang kanyang pag-test weight malayo sa mga pader. Malayo sa kung sino man na pwede niyang gamitan ng fingering. 'Di ba? Doon po, mga kaibigan, mapapatunayan niyo po kung legit po ba yung kiniklaim niyang weight or not. Ganun po yun. Kasi po, ginawa din namin dati yan. Di ba? O, kaya wala kang lusot. Di ba? Wala kang lusot. So, anyways, regardless naman kung mag-overweight or non-title fight naman yan. So, hindi naman mahigpit sa timbang. Unlike sa mga world title fights, mga championship fights, talagang mahigpit sila sa timbangan. Well, yan, you can go overweight, magbabayad ka lang ng multa, mas malaking gloves lang, depende sa stipulation ng contract. So, ganun, mga kaibigan. So, sana po, nasagot ni Silver Voice ang inyo po mga katanungan. Pasensya na po, medyo pause tayo ngayon. Pero, syempre, due to insistent public demand, kaya po natin ginawa ang video na ito. At, kung may mga katanungan pa kayo, comment down below. Ano po sa tingin ninyo? At syempre, kung hinihiling nyo po, tinatanong nyo kung ano po ang aking magiging honest opinion. Guys, ang chance lang ni Casimero is if he will be able to land a lucky punch in the first 3 rounds. 4th round up to 10 rounds. Alam ng mga ibang boxer yan. Mga kaibigan, mati-TKO po siya. Bakit po? 1 month of training after 1 year of being inactive is totally not enough. Hindi mo po marireach yung top conditioning na tinatawag. Plus wala pa po siyang matinong sparring. Kahit po sinong professional boxer tanungin ninyo, will answer you the same thing. Kagaya ng sinasabi ko, like ito sila Jack Tipora, Vincent Astrolabio, kahit sino tanungin ninyo ng opinion yan, sila Champ Jerwin, at kung sino man sila Champ Marlon Tapales. After 1 year of layoff and then 1 month of training, 10 rounds ang laban ninyo, your only chance is the first 3 rounds. Kapag lumagpas doon, delikado siya na mati-TKO. Real talk yan. It's up to you kung tatanggapin ninyo. Hindi, wala po akong pakialam. But comment down below, ano po sa tingin niyo. Silver Voice TV, again, pasensya na. Malat ang idol nyo. Peace.